In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Okay na, okay na. Ang mag-uusap po ngayong gabi ay si Sherwin, affirmative side si Sherwin ng totoong Iglesia ni Cristo o Think. At ang negative side naman po ay si Brother Fernando ng SDA o Seventh Day Adventist. Ang kanilang topic na pag-uusapan ay patutunayan ko ng pangalan ng Ama ay Jesus. At ang kanilang oras na gagamitin ay 10-7 ba? 10-7 kapatid? 10-7, 10 minutes presentation both sides, 7 minutes cross-examination both sides, 10 minutes rebuttal stand both sides, and 7 minutes cross-examination again, and 5 minutes conclusion both sides. At ang rules na kanilang susundin ay ito, o ang aming gagamiting rules ngayon ay ito. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 second, magsasabi na ang moderator ng next question. 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3, kung walang sagot na categorical, next question kaagad. Walang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number nung lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Pabawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. Number 8, no side comment. And number 9, no unpro attitude. And 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. And last, number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Debaters, both side, tumasang-ayon po ba kayo sa rules na ating binasa at siyempre sa pinakapoging moderator, Queen Panalo? Yes, negative. Opo.
Okay, at dito natin tuluyang binubuksan ang debating ito. Kapatid na affirmative, time start now. Wait first ha, wait. Mag-share muna ako ng screen para may presentation. Sige po. Nakikita na yung screen ko? Nakikita ba yung screen ko? Okay na? Okay na? Okay. Umpisa ko na ha. Wala mo ng timer ha. Nag-start na ba timer ko? Hindi pa. Okay, start the timer. Pag nagsalita ako ng time start now, Okay. umpisahan nyo na kapatid. Time start now. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sherwin ng Think. Ngayong gabi, magpre-present po ako about dun sa position ko sa pangalan ng Ama. So, sa position ko, the name of the Father is Jesus, according to the Bible. So, yun yung position ko. Okay. So, first and foremost, to avoid misunderstanding, let me put it out there that the Father is not the Son, nor Son is the Father. Sinasabi ko na ngayon pa lang, that the Father is not the Son, nor Son is the Father. Okay? But the name of the Father is Jesus. Okay? How is this? How? This is what I will show in this presentation using the Bible. Pangalawa, the Bible should be treated as a mix of literal, metaphoric, and both if we are to understand the whole context of it. Meaning, it's not just about literal sense, and so some understanding may not have direct Bible verse support, but the thought of it is certainly in line with the Bible. So, umpisan natin kung sino ang tinawag na God sa Bible. Hebrews 1:8, but about the Son it says, your throne, O God, will last forever and ever. So dito, tinawag na God ang Son. So in the version, the Father himself called the Son God. In collaborated to sa John 1:18, who was called Theos based on interlinear Bible hub, and Theos means God. So makikita natin sa interlinear, tinawag na God ang Son, Theos. Okay? So now, sa susunod, let's distinguish what is the Son and Father in the Bible. Based sa John 1:18, ang sabi doon, no one has ever seen God but the one and only Son. Ayon naman sa 1 Timothy 6:16, who alone is immortal and who lives in an unapproachable light, whom no one has seen or can see. Next, sabi sa Colossians 1:15-16, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sa Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Okay? So the Word came flesh and made His dwelling among us. John 1:14. Ngayon, ano makukuha natin sa mga verses na yun? Based on the verse mentioned, we can infer the following about the Son. 1, the Son is the image of the invisible God and the radiance of God's glory. Number 2, the Son was the firstborn and first in time to be brought into existence, in which all things were created through Him and for Him, implying na ang anak ay actually nandun sa Old Testament. Number 3, the Son is the Word, the one carrying the Word or the messages of God, and that is what an angel means, the messenger of God. Makikita yan dito sa Judges 13:81, titingnan nyo, ang anghel means messenger. Okay? Next, on the other hand, based on the verses mentioned, we can infer that the Father is invisible. No one has seen past and can see future. And His image was called the Son, and both of them was called God. But the one true God is the Father. Now, sa Old Testament, sa Exodus 1:3-4, may nagpakilalang God kay Moses. Ang sabi niya, I am who I am. Okay? Ngayon, sa Acts 7:38, sabi dito, he was in the assembly of the wilderness, si Moses daw, with the angel who spoke to him in the Mount Sinai. So, angel daw ang nakausap ni Moses sa Acts 7:38. Then, pagdating sa Exodus 33:11, the Lord would speak to Moses face to face. Nakita ni Moses. So, based dun sa mga nabanggit nating verse, Moses encounters God face to face. In fact, not only Moses, Jacob too, in Genesis 32:30. Thus seeing God. This God gave him a name, which is I am. But in Acts 7:38, it would seem that the one seen by Moses was an angel, a messenger of the word, which now fits into the Son.
since the Son too was full God and is the messenger of God and also the image of the invisible God. Based on the above, it is therefore reasonable to believe that the one seen by Moses was the Son, whom, when Moses asked for a name, the Son gave a name, which is I am, a shadow name for actual name that will be revealed later. Remember that what Moses had received was just a shadow of the reality that came. So, tingnan mo, the law is only a shadow of the good things that are coming. Hebrews 10:1. So, now, before the Son came in the flesh, there were prophecies. Sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign, behold, and the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name in Emmanuel, Isaiah 7:14. In parallelism sa Isaiah 9:6 na sinasabi, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Next, so the prophecy, sabi sa prophecy, entails that a virgin shall conceive and bear a son, to which his name, meaning the name that will be given to the son, whatever that is, will be called Emmanuel, Wonderful, Counselor, Mighty God, etc. And so it came to pass, the virgin gives birth, and the child was given a name Jesus by an angel, which is in Hebrew origin Yoshua, meaning the Lord will save. She will give us, mababasa sa Matthew 1:21, you are to give him the name Jesus. So pinangalanan yung bata ng Jesus. This name is theophoric, meaning the name that was given in the old I am was embedded in the name Jesus. This name was the subject of the prophecies mentioned. Thus, the name Jesus were called Emmanuel, Wonderful, Counselor, Mighty God, etc. Obviously, the son of Mary did not name himself. Rather, he was given a name. The question now becomes, before it was given to the son of Mary, who owns the name? So, kaninong pangalan yun? The Bible says, so he became as much superior to the angel as the name he has inherited is superior to theirs. So, nagmana ang anak ng pangalan. So, based on the above, the son inherited an excellent name. Sabi sa Philippians 2:9-10, Jesus is the above all name. In the verse mentioned, the name above all name is Jesus, thus making it an excellent name. Moreover, Acts 4:12 says, no other name given for salvation but the name Jesus. Therefore, it is logical to think that the excellent name is referring to the name Jesus. Now, it's a fact that we cannot let someone inherit something that is not ours to begin with. Example, hindi tayo pwede magpamana nang hindi talaga sa atin. We cannot give that to inheritance. Halimbawa, bahay at lupa ng kapitbahay natin, hindi mo yan pwedeng pamana sa anak mo kasi hindi naman yan sa'yo. Diba? Therefore, it follows that the excellent name inherited by the Son must be a property of the Father kasi hindi ka naman po pwede magpamana hindi sa'yo eh. Thus, the name of the Father, apparently, that name is Jesus. Okay? Now, did the son of Mary admit that the name given to him was his father's name? Yes. Sabi dito, all I have is yours and all you have is mine. Tapos, mababasa natin, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, which was Jesus in Matthew 1:21. Okay? Ngayon, this is collaborated by 20 more Bible versions with the same thought that the name of the Father was given to the Son. So ito yung mga Bible version, mababasa nyo, CEV, NLT, NPSV, JNT. The Bible says, this will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. 2 Corinthians 13:31. Meaning, to establish matters, the ratio must be 1:2 to 1:3. Implying that majority by this factor must be in agreement. As per my research, few Bible version only disagrees with the idea that the name of the Father was given to the Son. In fact, this is also supported by the scholars. Tingnan mo sabi dito sa John 17:11, yung which John referring to the name, keep them do thy name. Sabi pa sa isang Bible scholar commentary, God has given His name to Christ. Okay? Then, may isa pa, sabi dito, the correct reading referring to name, thy name which thou hast given me. So, name talaga ang binigay na pangalan doon sa John 17:11. Ngayon, going back sa John 10:10, sabi doon, which says, all I have is yours and all you have is mine. This implies that it's not just a name. It also includes authority
glory, and everything that the Son has is of the Father. For this reason, if we know the Son, we know the Father. Read John 14:7. Since they have one name as prophesied. Actually, may hula pa yan. Zechariah 49. Sabi dito, 1 minute. the Lord will become king on the land. On that day, the Lord will be one. The Lord's name will be one. And so whatever the Son's name is the Father's name. Since the name of the Son is Jesus, then it follows that the name of the Father is Jesus too. So, this concludes my presentation. So, na-present ko na. Again, uulitin ko, Father is not the Son, nor Son is the Father. But they happen to share one name, since the Son inherited the highest name of his Father, so that there is only one true God, who is the Father, in the name of the Son, which is Jesus. Actually, karamihan ng nagdadasal, halimbawa, sabi sa instruction sa Bible, call God the Father. So minsan nagdadasal tayo, our Father, ina-address natin sa simula, our Father. And at the end of the prayer, ina-address na natin in the name of Jesus. So kung pagdudugtungin natin, yung umpisa at saka dulo, ang lalabas, our Father, in the name of Jesus. Ganito manalangin. Okay. Thank you. Time. Diyan nagtatapos ang presentation ni kapatid na Sherwin ng Totoong Iglesia ni Cristo. At dadako naman tayo para sa 7 minutes na cross-examination ni kapatid na Fernando ng SDA. Kapatid na Fernando, handa na po ba kayo para sa iyong unang pagtatanong? Yes, sir. Okay. Sige po. Time start now. Okay, ang tanong ko po, kapatid na affirmative, sa dami po ng talata na inyong ibinigay, saan po ninyo nabasa na yung pangalan ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay Jesus? Indirectly, umamin yung Ama ay yung anak, John 7:11, na ang pangalang binigay sa kanya ay pangalan ng Ama, which is ang pangalan na binigay sa kanya ay Jesus. So wala siyang direct verse, kaya nga mayroon akong disclaimer sa number 2, not all are directly have a Bible support, pero mapapatunayan sa unawa. Mapapatunayan sa flow o sa... Okay. Okay. So, ano yun, John? Paki-ano lang po, hindi ko masyadong... John 17:11, indirectly saying, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. John 17:11. Okay. 17:11. Okay. So dito po sa John 17:11, ang nakalagay dito, wala ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila. Habang papunta ako sa iyo, Amang Banal. Habang papunta ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, ibinigay mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Ang tanong ko po rito, kapag sinabi bang pangalang ibinigay ng Ama, automatic ba yun? Yun din ang pangalan ng Ama? Kasi pag binasa mo yung verse, sabi mo doon, your name. So nagkaroon, sabi ng Christ doon, your name. So meron siyang sinabi, in-address niya kung kaninong pangalan. Nabasa mo naman John 7:11. Your name, sabi doon. Your name, okay. The name you gave me. So yung anak nagsabi na yung pangalan niya. Pangalan ng Ama. Next question, please. Teka lang, moderators time muna tayo. Stop the clock muna. Okay. Ganito, kapatid na Sherwin. Kapag tapos ka ng sumagot at hindi pa nauubos yung 20 seconds mo ng pagsagot, ikaw na mismo ang magsalita ng next question para hindi ka masapawan ni Bro Fernando. Akala kasi ni Brad Fernando, tapos ka na. Kaya, Sige. okay po. Sige, resume time resume po natin. Next question. Okay. So, dito, ibabalik ko lang dito sa John 17:10.
Okay. Sabi kasi rito, ano? Sa John 17:11 pala, no? Sabi kasi rito, ingatan mo sila sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin. So, ang tanong, kapag sinabi bang ibinigay mo, oh, so, nung sabihin ba ng ama na ng ating Panginoong Hesus na pangalang ibinigay mo sa akin, for clarification lang, automatic ba na ito na ang pangalan ng Ama? Yes or no? Mr. Moderator, can I object? May clarify lang ako. Sige po, object. Kasi kinote niya John 17:11 pero hindi niya binasa yung iyong pangalan, yung pangalang binigay sa akin. Ang gusto niya lang itanong yung pangalang binigay sa akin pero kinakalimutan niya yung una. Sabi doon, iyong pangalan, yung pangalang binigay mo sa akin. Ang tanong niya ba pag sinabing iyong pangalan, yung ba'y tumutukoy sama? Isasama ba natin yung iyong pangalan? Kasi nakalagay doon, narinig ko sabi niya iyong pangalan. Sige po. Naintindihan ko na po. Counter objection, please. Yes, yun ang tanong ko, no? Kapag sinabi ba kasi nakalagay po dito, ano ho, na ingatan mo sila sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ayan. Okay. Kapag sinabi bang pangalang ibinigay mo sa akin, automatic ba Jesus na rin ang pangalan ng Ama? Yes or no? Ang sabi Sige sa po. verse, Moderators time muna tayo. Kasi Bro Fernando, objection ba yun? Kasi pinapa-counter objection kita kung wala ka namang counter objection. Hindi, yun po yung aking counter, yung tanong na yon na sasagutin po niya. Moderator, okay na po, narinig ko na po pareho yung inyong objection. Ngayon ang moderator na po ay may final decision na. Ang final decision ko po ay repeat your question question. Okay. So dito po sa John 17:11, sabi kasi diyan, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Kapag sinabi ba ng ating Panginoong Hesus na pangalang ibinigay mo sa akin, automatic ba ito na Hesus na rin ang pangalan ng Ama? Yes or no? Hindi siya automatic. Kailangan, no? Hindi siya automatic. Kailangan mo i-analyze yung verse. Sabi doon, your name, the name you gave me. Sa Matthew 1:21, Jesus yung pangalang binigay sa bata, sa anak. So, it concludes, it follows that the name that was given to the Son was the name of the Father. Kasi sabi niya, your name, the name you gave me. Next question. Okay. Dito sa Matthew 1:21, at siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Tanong, dito ba sa talatang ito, sinabi ba o ipinahiwatig ba na ang pangalan ng Ama ay Jesus? Hindi sa talatang yan. Pero may pag-aamin, hindi sa talata yan, pero may pag-aamin yung anak na yung pangalan na binigay sa kanya ay pangalan ng Ama. At yung pangalan na yun na binigay sa kanya ay Jesus. Next question. Sabi niyo may pag-amin ang anak na ang pangalan na ibinigay sa kanya ay Jesus. Ang ibig bang sabihin nun yun na rin ang pangalan ng Ama? Ang sabi ko sa response ko kanina, ang pangalang binigay sa kanya ay pangalan ng Ama. At walang ibang binigay na pangalan nung bata siya kundi Jesus. Next question. Next question. Sorry.
Next question, please. Okay. So, masyadong hectic itong ating itong ating topic Gusto kong makita kahit na hindi direct, kasi sabi niyo walang direct. Kahit na hindi direct, saan po mababasa na malinaw nating makikita sa essence o sa diwa na yung pangalan ng Ama ay Jesus? Okay. Pag tinignan mo sa Hebrews 1:4, sabi doon, inheritance, an excellent name. Tapos pag tinignan mo yung excellent name, makikita mo yun sa Philippians 2:9-10 na ang tinuturo excellent name doon ay Jesus, kasi above all name siya. Pag sinabi mong inheritance, hindi ka po pwedeng magpamana ng hindi sa'yo. Ibig sabihin, bahay at lupa ng kapitbahay mo, o pwede mo bang ipamana sa anak mo yun? Hindi yun. Pag magpapamana ka, dapat pagmamayari mo. Sabi doon, inheritance. So yung naibigay na inheritance sa anak na pangalan is pangalan ng Ama. Next question. Okay. Next Sabi ninyo, question. susundan ko kayo sa inyong Next question. arguments na yan sa bahay at lupa. Pag hindi yun, hindi mo ipapamana. Lahat ba ng dapat ipamana? Paano ba? Paano ko ba ito? Ibahin ko na lang, Ano nga yung isang talata mo, kapatid, bukod sa Hebrew 1:4? Philippians 2:9-10. Time na po, Ano po? kapatid. Time na po. Kunin ko na lang yung talata. Philippians 2:9-10. Time na po. Above all names. Philippians 2:9-10. Philippians 2:9-10. 9-10. 9-10. Okay, salamat. Sige po, at dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na Fernando Camacho ng 7-Day Adventist. At ngayon ay dadako naman tayo sa nasa comment section. Sabi dito ni admin, binabati namin si Tayben at Inton ang magtiyuhin. Sabi naman ni Inton, si Sorwin, bagong member ni Bentong, parehong gusto nila ng bote. Di ko alam kung sa akin lang malag. Sabi na ni Wimpitan, John 1:18 ay Theos, God rin. Yan. At nagbigay siya ng interlinya. Sabi naman ni Chacha, Kablaw. Kapatid yata to ni Brother Kablaw. Sabi niya dito ay, I will remain in the no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you give me, so that they may be one as we are one. Sabi naman dito ni Albert, magandang gabi sa'yo, Albert. Ha ha ha. Ang haba po ng kanyang comment. Sabi naman ni Reyes Acosta Gaido, tanong mo sa kanya kung sino nagbigay ng pangalan niya at kung yung nagbigay ay yun din ng pangalan. Sabi ni Bro Ali, talaga ito si Bro Ali. Magandang gabi sa Bro Ali, tagilid ang affirmative. Walang alam. Sabi naman ni, dami na ho ditong nagko-comment. Siguro mamaya na natin sila ulit basahin. Batiin na lang natin sila. Si Jem Fernandez Gosom, Arden Istorba Cortesiano, at si Resty Apostol. Good luck on both debater. More power, Debaters Convention. Okay, dadako na tayo sa presentation naman ni kapatid na Fernando Camacho ng 7-Day Adventist. At time start now. Okay. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan man pong panig kayo ng kapuluan naroroon, datang kayo sa inyong mga tahanan o sa mga opisina ng programang ito na nasa ligtas, payapa na kalagayan at mataas na estado ng inyong pong kalusugan. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang inyong pong malit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., sa panig po ng Seventh-day Adventist ay tumatayo bilang negatibo dito po sa paksa namin na patutunayan ng afirmatibo na ang pangalan ng Ama ay Jesus ayon sa Biblia. Yan.
Pinasalamatan ko rin ang Debaters Convention sapagkat nagkaroon ng ganitong magandang paksaan at pag-uusap, no, sa kabuuan ng Debaters Convention. Ganun din kay kapatid na Russia, kay kapatid na Raymar na tumatayong moderator, kapatid na Rani, Bro Ali, kapatid na Ems. Yan, so thank you sa inyong pagsama dito sa aming platform. At syempre sa aking kausap kay kapatid na Sherwin. At dyan po sa comment section, no, kapatiran at mga kaibigan, no, ay good evening po sa inyo. Okay po mga kapatid, ay pupunta na po ako dito sa akin pong pagtutol ng layunin ay maitaas ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Okay? So, mula sa unang presentation ng afirmatibo, ay inaapuhap ko kung saan niya kinuha yung pagpapatotoo na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Kaya dumating tayo sa punto dahil hindi natin makita, no, ay hinanap natin sa pamamagitan ng pagtatanong saan mababasa na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ang sagot po ng affirmative ay indirectly, directly wala. Walang direct, kundi indirect. So dito pa lang mga kaibigan, mga kapatid, very obvious na walang katotohanan ang itinitindig ng affirmative. Sapagkat kung totoong Ama ang pangalan, kung totoong Jesus, Jesus din ang pangalan ng Ama, dapat mayroon tayong mababasang direktiba o direct approach. Bakit? Sapagkat mahalaga ang pangalan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya lang, wala tayong mababasang direkta. At ang sagot sa atin, indirect. Alam mo ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, yung terminong indirect, delikado ho yan, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ang magbibigay na niya ng interpretasyon, yun ang affirmatibo. Kaya, inulit natin ang tanong, doon sa terminong indirect, saan mababasa kahit sa diwa man lang? Ang ibinigay, Hebreo 1:4 at saka Pilipos 2:9 hanggang 10. Indirect, pero wala rin tayong mababanaag na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ano mababasa natin? Babasahin ko po yung Pilipos 2:9. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Pansinin po ninyo yung syntax, mga kapatid, pagkakagamit dito. Isa lang ang pinunteriya ng terminong Jesus. Kung yung atin lamang Panginoong Jesus, sa talatang Gis, napakalinaw, mga kapatid. Babasahin ko sa Saling Magandang Balita Biblia. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay marinikluhod at sasamba sa Kanya. Ito isang paraphrasing, dito sa sambayan ng Pilipino, sa talatang 11 na at talatang 10 na, upang paluhod na sumamba ang lahat sa pangalan ni Jesus sa kalangitan at lupa at sa kailaliman. So dito, mga kapatid, wala tayong makikita rito kahit indirect na yung pangalan ng Ama, Jesus din. Kundi ang sinasabi dito, binigyan ng pangalan ang ating Panginoong Jesus, na Jesus ang ibinigay ng pangalan ng Ama. Hindi ibig sabihin na kung ibinigay ng Diyos Ama yung pangalang Jesus, yun na rin ang kanyang pangalan. Hindi naman tayo tutol na ang ipapamana yung talagang pag-aari ng Ama. Hindi tayo tutol doon. Pero hindi ito nagpapatibay na yung pangalan ng Ama ay Jesus na. Ganyan po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya medyo mahina ang rito, ang presentation, Sa dami ng talata, mga kapatid, wala tayong nakita,
na tumutukoy yung Jesus sa Ama. Ito pa, Hebreo 1:4, kaya higit siyang dakila. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Tama naman yan eh. Talagang ipapamana galing sa Ama. Pero hindi ito nagsasabi na ang pangalan ng Ama ay Jesus na. Malibang bigyan ito ng sariling pakahulugan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ginagawa ng ating affirmative, napakalinaw na ini-exegesis niya yung pag-aaral ng Biblia. Pinapasunod niya yung Biblia sa kanyang aral, sa kanyang doktrina. Maliho yun, mga kapatid. Ngayon, ito pa. Yung sa panalangin, Our Father. Tapos, ang end, pangalan ni Jesus. Ginawa niya, pinagdugtong niya para mapalitaw yung pangalan ng Ama ay Jesus din. Ang tawag diyan, mga kapatid, fallacy of construe. Yung hindi magkadugtong, pagdudugtongin para tumunog na tama yung kanyang doktrina. Fallacy of construe. So, ito, napaka-weak. Wala siyang naitayo dito. Even Isaiah 9, chapter 6, hindi rin ito nagpapatibay na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Napakalinaw, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, pamamahala maatang sa kanyang balikat, kanyang pangalan tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Asan dito yung Jesus ang pangalan ng Ama? Wala. Kahit na doon sa Matthew 1:21, wala rin. Hindi sinasabi doon yung ibinigay na pangalan Jesus, yun din ang pangalan ng Ama. Yan. So, ito? Wala pa rin saysay kung sa pagpapatibay. Kay Acts 4:12, na alam naman natin na wala naman talaga ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat natin kaligtas, kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wala kang mababanaag doon na yung pangalan ng Ama, Jesus din. Wala ho. At Ama naman, iba yung Ama, iba yung Anak. Actually, may laban pa nga rito, mga kapatid, yung oneness kahit papaano, makakasikad yung oneness Kasi sa oneness, siya yung Ama, siya rin yung Anak. Kaya kung ang Anak ay Jesus, pwede mo rin i-address yung Ama, Jesus din kasi oneness. Mas matibay-tibay pa yun. Pero dito, yung Ama, patunugin mong siya, ang pangalan niya Jesus, napakalabo nito, mga kapatid at mga kaibigan. Wala ito sa katotohanan. Yan. Sa John chapter 11, John 17, 10 to 11, at John 14, 7, nang aking itong binasa, mga kapatid, hindi rin ito nagpapatotoo na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Medyo yung indirect na yon na pagkakasabi sa atin, delikado yun, mga kapatid, na kapag paniniwalaan po natin, tayo na magbibigay ng ating interpretation. Hindi na exegesis ang lalabas nito, mga kapatid. Pasusunurin mo na ngayon ng Biblia sa gusto mong mangyari. Dahil gusto mong mangyari na yung pangalan ng Ama, Jesus din, gagamit ka ngayon ng fallacy of construe. Alam niyo siguro pag sinabing construe, di ba? Yan. Yung paano ko ba papaliwanag yung construe? Yung kahit hindi mo mababasa, paglalakipin mo para magkaroon ng istorya. Yan. Kahit wala doon, dahil sa diwa ka umaasa, ilalagay mo ngayon yung knowledge mo doon. Yan. Parang ganito, yung kwentong Estudyante Blues, yung time na? Sige. Time na po, time na. Okay, at dyan nagtatapos si kapatid na Fernando Camacho ng 7-Day Adventist. At dadako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na Sherwin ng 7 minuto para sa'yo. Time start now. Okay, ang una kong tanong, sabi mo dapat direct may mababasa, di ba? Di ba? Sabi mo dapat direct may mababasa na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Okay, sasagot na po ako. Dapat. Yes, kapatid,
Kasi pangalan niya, ano, katulad sa ating Panginoong Hesus, direct na sinabi, no, ang pangalan niya Jesus, no? Ang Ama direct din na ang pangalan niyang binanggit sa Biblia, no, ay Jehovah or YHWH, no? Ang anak ganun din. So dito mga kaibigan, ano, kapag walang indirect, medyo delikado ito. Okay. Next question. Anong verse na nagsasabi na nagbigay ang Ama ng pangalan niya? Anong verse sa Biblia na nagbigay ang pangalan? Nagbigay ang Ama ng pangalan niya? Doon nga, sa binigay niyong talata, sa Matthew, chapter 1, verse 21. Ang tanong ko, sabi mo, hanapan mo ako ng verse, kung hindi Jesus ang pangalan ng Ama, hanapan mo ako ng verse na nagpakilala ang Ama sa Mr. pangalan. Moderator, medyo papaalala ko lang po, ano, kasi nabibitin ako sa pagsagot. Okay. Ay, oo. Hindi pa kasi ako tapos. Yun nga, kasi ang tanong ko, bigyan kasi Mr. Moderator, Moderator's pwedeng patapusin muna ako sa aking pagsagot. Moderator's time. Sige po, stop the clock muna. Paulit ng tanong at i-under ko ang clock kapag sumasagot na. Paulit ng tanong. Tatanong ako, sige. Disagree ka na pangalan ng Ama ay Jesus. So, Hindi yan yung tanong niya, Mr. Moderator, kanina. Yun nga. Ang tanong ko, saang mababasa o anong verse sa Biblia na nagbigay ang Ama ng pangalan niya kung hindi Jesus ang pangalan niya? Okay, ito sagot ko, ano? Okay. Yung pinahahanap po ninyo sa akin, hindi yan yung position ko. Ang sabi ko, dapat mayroong direct tayong mababasa na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Hindi ko sinabi na dapat direct nating mababasa na ibinigay ng pangalan ng Ama sa kanya ay Jesus. Jesus din. Medyo out of wala sa linya po yung tanong. Sige, kasi sa position ko, indirect, di ba? So, ang pangalan sa position ko, ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ngayon, ang tinatanong ko sana, kung meron ba tayong sa Old Testament o sa New Testament na yung Ama mismo nagbigay ng pangalan niya, kung hindi Jesus ang pangalan niya. Kumbaga, counter argument siya. Hindi Jesus ang pangalan niya. So, meron ba tayong verse na sa Old Testament na nagbigay ang Ama ng pangalan niya mismo? Na sabi niya, I am Jehovah or something. So, ako yung Ama, ako si Jehovah. Ang pangalan ko ay Jehovah. Meron ba tayong verse na ganun? Policy of from silence yan, kapatid. Kahit si Kristo, wala kang mababasa na ibinigay ni Kristo yung pangalan mismo ni Kristo. Ang Ama, wala ka ring mababasa na ibinigay ng Ama na ipapangalan sa kanya, policy of silence yan, from silence, no? Yung Ama, hindi niya bibigyan ng pangalan yung sarili niya. Ganun po yan. So sa Moderator's time. Okay. Kapatid na Sherwin, pag sumasagot pa siya, wag ka munang magsapaw kasi hindi mo na ako magbibigay ng warning Sige. Pero pag naulit, ay magbibigay na ako. Sige na, next question please. Next question. Sa Old Testament, di ba? Sino ang God na nandun? Anak ba o yung Ama? Ang Anak, ang Ama, at ang Holy Spirit, nandoon po sila. Kaya lang, ang paksa po natin, hindi patungkol sa Trinity, kundi yung pangalan ng Ama ay Jesus. At wala akong nabasa sa from cover to cover ng Biblia, mapadiwa, na yung pangalan ng Ama ay Jesus din. Yan po ay kaisipan lamang ng mga nangamali sa unawa tungkol sa pag-aaral ng Biblia. Yan po sagot natin diyan. Next question. Ang tanong ko, kung hindi kasi nabanggit mo kanina ang pangalan din naman. Kung hindi Jesus ang pangalan ng Ama, ano ang pangalan ng Ama? Pangalan din po ng Ama, yung YHWH, kapatid, na mababasa naman natin din yan sa Biblia. Yan.
Kaya wala hong pangalang Jesus na ipinangkapit sa Ama. Yung Jesus po, ipinangkapit po yung kay Jesus Christ o sa kanyang anak. O, yan po sagot natin. Next question. Next sabi mo question. sabi mo ang pangalan ng Ama ay YHWH. Anong verse na nagsasabi na ang pangalan ng Ama ay YHWH? Isaiah 63 verse 13. At yung pangalan po na yan, hindi po Jesus, kundi YHWH. Ano ho? Yan. Kaya nga yung paglalapat ng Jesus na siyang pangalan ng Ama, nasa mali po yung pananampalataya. Ang tama pong pag-unawa sa Biblia, ang kinapitan lang ng salitang Jesus, ang anak. Next question. May binanggit kang verse kanina. Pakibasa nga po yung verse. Objection, Mr. Moderator? Okay. Di pala tanong yan. Sige po. Ano po yung nakalagay doon sa verse? Pwede, yun nga. Ang nakalagay po dyan, YHWH ang pangalan ng Ama. Wala pong nakalagay na Jesus, excuse me? Moderators time muna. Nasa rule po natin yan, sabi dito sa rules, ay ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Kung titigil lang magsasabi na moderator na next question. Next question, pero may sumasapaw na po. Kaya magbibigay na po tayo ng warning ngayon. Magbibigay na tayo ng warning kay kapatid na Sherwin. First warning. Sige po, at pasagot po kapatid na. Okay. Oo. Diyan po sa Isaiah 63 verse 16, ang pangalan po diyan YHWH o Tetragrammaton. Hindi po Jesus. Wala tayong mababasa. Yan po, direct po yan. Hindi yan indirect. Wala tayong mababasa from cover to cover na ang pangalan ng Ama, Jesus din. At yun din ang ipinangalang ka sa ating Panginoong Jesus. Wala hong ganon. No? Yun po ay turo lamang. Mr. Moderator, di ko narinig yung verse. Ano yan? Isaiah? Yes, Isaiah 63. 63. Verse 16. Verse 16. 16. Wait lang, 1:6. Sige po, next question please. Okay. Next question. Sabi dito, sabi sa Isaiah 63:16, "For you are our Father. Through Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our Father. Our Redeemer from old is your name." Sabi doon, your Redeemer from old is your name. Okay. Anong pangalan dito? Sabi dito, our Redeemer from old is your name. May direct ba ditong sinabi na ang pangalan ng Ama ay HWH? Sagot, yes po, kapatid. Ganito po natin mababasa yan, yung binasa ninyo translation, babasahin ko yung Hebrew text niya, Sabi rito 63:16 ng Isaiah, "Ke ata aveno ti Abraham lo yerano ve Israel lo yakerano ata YHWH aveno go aleno me olam sameka." So dito po yung YHWH isinalin pong Panginoon. Pag tinignan niyo po yan, yan po ay name of God. Time na mga kapatid. Time na po. At dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na Sherwin para kay kapatid na Fernando. Ngayon ay meron tayong actual viewers. Nati muna tayo. Mag-31. Magbabasa muna tayo ng mga nasa comment section. At yung mga nagko-comment pala dyan, please, hashtag Debaters Convention para lagi tayong nakikita doon sa search engine ng Facebook.
Para pag halimbawa nag-type, yung mga naghahanap ng debate, mag-type lang sila ng debate, mauuna na agad yung ating Facebook page. Kasi mataas na yung ating SEO o Search Engine Optimization. Sabi ni Inton, mahina pang bata lang alam nyo. At sabi pa niya, di mo nga malunok to pa. Hindi mo nga malunok to, 21:7 ng pahayag. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Inton. Long time hindi ka nakachat ng matagal. Wimpitan. Sabi naman ni kapatid na Wimpitan, ang inheritance sa Bible, pag binigay ng ama sa anak, sa name na ang anak, hindi na sa ama. Kaya ang binigay ng ama kay Jesus ay Jesus, hindi ama. Sabi ninton, supalpal 21:7 ang pahayag. At siya'y nanonood ngayon. Yan. At magandang gabi sa inyo lahat na nandyan sa comment section. Binabati din natin yung mga nag-like ng ating comment, si Chacha, John Paul, Talatayo, Jack Jericho, Ron Melvin, Jomar Abenido, si Yelin Camacho. Parang asawa yata ito ni kapatid na Yes, mahal ko yan. Hinkel. Si Amy Ems Beherano, si Bahi Backyard, si Raytex I, and Marvin Guanzon Villarin. Yan, magandang gabi sa inyo lahat sa mga nasa comment section, at dadako naman tayo para sa rebuttal stand, 10 minutes para kay affirmative. Pero bago tayo magsimula ay babasahin muna natin ang rule number 5. Sabi dito, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kaya pagkatapos ng magsalita ni kapatid na Sherwin sa kanyang rebuttal stand, sa cross-examination po ay pwede na pong magtanong. Both side po pwede na pong magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kapatid na Sherwin, 10 minutes para sa'yo. Time start now. Okay. So, ang ama ay no one has seen can see, di ba? Ang God. Tama ba? No one has seen, sabi sa 1 Timothy 6:16, no one has seen and can see. Agree ka ba doon na yan yung ama? Hello? Magpe-present na po kayo. Uy. Rebuttal stand na po, kapatid na Sherwin. Sorry. Okay. So, okay. So, sa rebuttal ko, so, in-highlight niyo yung sabi niya sa Isaiah 63:16, yung, but you are our father through Abraham, does not know us, or Israel, acknowledges, your Lord are our Father, our Redeemer of all Israel. Kung mababasa mo itong verse, wala actually direct na sinabi na ang pangalan ng Ama ay YHWH. In fact, wala tayong mababasa na verse sa Old Testament man o sa New Testament na yung Ama mismo ay nagpakilala ng pangalan niya. Walang sinabi, ako yung Ama, ang pangalang YHWH. Actually, both pangalan ng wala talagang direct na nagsasabi. Ang nagpapakilala lang sa pangalan ng Ama ay yung anak, which is dapat ang paniniwalaan natin, yung anak na nagpapakilala sa pangalan ng Ama ng Ama. Sa Old Testament, ang nandun actually ay yung anak. Okay? Kung nagbigay man siya ng pangalan na I am, ang pangalan na yun ay ang pangalan na binigay ng anak, hindi pangalan ng Ama. Kasi sabi sa Biblia, 1 Timothy 6:16, no one has seen or can see God. Apparently, pagdating sa Old Testament, sabi may nakita pa doon na may naka-face to face si Moses, na naka-face to face yun. Tapos yung anak, sabi sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. At yung anak,
tinawag din na God sa Hebrews 1:8. So, since ang anak is the invisible image of the invisible God at nandun siya sa Old Testament, most likely ang nakausap ni Moses ay yung anak, at yung pangalan na binigay, I am, or I am who I am, ay yan yung binigay ng anak. Hindi yan pangalan ng ama. Shadow name lang yan. Kung saan pagdating sa New Testament, nagpakilala siya, binigay o pinamana yung pangalan ng ama sa anak. Pero yung pagpapakilala na yan ay pinakilala ng anak. Mababasa yan sa John 17:25 din. Kung i-analyze natin yung John 17:25, sabi dito sa KJV, sabi dito, Father, I desire, John 17:11 pala, John 17:11. John 17:11, John 17. Yeah. O righteous Father, the world has not known you. Sabi dito O righteous Father, the world has not known you, but I have known you. And this have known that you sent me, and I declared to them your name. Tingnan mo Righteous Father, the world daw ay hindi kilala yung Ama. Paano nangyari yun? Akala ko ba nagbigay ng pangalan sa Old Testament? Tapos dito, not known you. At nag-declare pa siya ng pangalan ng Ama. Redundant, di ba? Kung kilala na nila yung pangalan ng Ama sa Old Testament, bakit pa magpapakilala? Bakit pa merong ipapakilala yung anak na pangalan ng Ama? Meron pa lang dito parallelism sa John 17:6. Sabi dito, I have revealed, John 17:6, I have revealed your name to the people you gave me from this world. I have revealed your name. Sabi ni Sir Camacho, yung pangalan ng Ama ay binigay sa Old Testament. That means, kilala na ng mga alagad niya at ng mga Jews. Yung mga kasi laking Jews naman yung mga alagad niya. Kilala na ng mga Jews yung pangalan ng Ama. Pero yet, sa John 17:6, sabi niya, I have revealed your name. Yung pangalan ng Ama pala yun, yung nakilala nila sa Old Testament. Ano to? Bakit pa mo i-reveal na pangalan? Diba? So, nagiging redundant na siya. Unless hindi natin paniniwalaan yung anak. Testimony niya to na nagpakilala siya ng pangalan ng Ama. At matibay dito, yung John 17:25, na mundo daw, righteous Father, even the world didn't know you, but I have known you, and these believers know that you sent me. I have made your name known to them. Just imagine that. Pinakilala ng anak yung pangalan na Ama na sabi ni Sir Camacho, kilala na nila sa Old Testament. Diba? Paano ipapakilala yun? Bakit pa ipapakilala? Ito na lang yung tanong doon. Bakit pa magpapakilala ng pangalan ng Ama yung anak kung likas na nila pala itong kilala? So, it doesn't make sense na gagawin yun ng anak unless hindi talaga niya ma-reveal yung pangalan ng Ama sa Old Testament. At na-reveal lang yun nung dumating yung anak. Kasi katulad ng sabi ko kanina sa Hebrews 1:4, pag nagpamana ka, dapat pagmamay-ari mo. Sabi doon, inherited an excellent name. And sa Philippians 2:9-10, the excellent name, the above, Jesus is the above all names. Ibig sabihin, that's an excellent name. That name is excellent kasi above all names ba naman eh. So that must be excellent. That must be, yan yung tinuturo ng Hebrews 1:4, na namana ng anak na excellent name. Ngayon, sabi ko nga kanina, hindi ka pwede magpamana ng hindi mo pagmamayari. At syempre, typically, pag namatay yung may-ari, mapapasayo yung pamana. Ibig sabihin, wala na sa may-ari. Yung may-ari, eternal yun. Forever existing yun. Who alone is immortal. Ibig sabihin, kahit na ipamana na sa anak yung pangalan para ipakilala ng anak sa mundo, nananatili pa rin yung pangalan na yun sa Ama. Kasi yung Ama, hindi naman namamatay. Eternal yun eh. Nawawala lang yung, halimbawa, pag magpapamana ako, mawawala lang sa akin yung pagmamay-ari na yun.
Pag wala na, pag nawala na ako. Ganun yun. Kaso nga lang, syempre, eternal nga yung Ama. So, mananatili pa rin yung pangalan na yun. So, yan yung mga patunay na yung pangalan na yun, pangalan na binigay sa anak ay pangalan na Ama. Yan din yung nandun sa prophecy na hinighlight ko kanina sa presentation ko sa Zechariah 49, sabi dito, the Lord will be one, will become king over all the land. On that day, the Lord will be one, and the Lord's name will be one. The Lord's name will be one. So nakasulat na yan. Hula yan, katuparan yan. Katuparan yan na magiging isa yung pangalan niya. Kasi nga, maimamana ng anak yung pinakamataas na pangalan ng Ama. Kaya nga sa pagdating sa Old Testament, wala talaga tayong direct din kasi sinasabi ng opponent natin na kailangan direct. Pero actually sa Old Testament wala tayong direct na mababasa na yung Ama din, na Ama mismo nagbigay ng pangalan niya. Lahat ay sa pamamagitan ng anak. Lahat ay sa pamamagitan ng anak ginawa. Pagpapakilala ng pangalan Ama ay sa pamamagitan lagi ng anak. Ganun lang. True. Kaya nga sinasabi sa Biblia, Colossians 1:16, true all, overall, kung saan lahat naka-channel lahat ng sa anak. So, yan yung rebuttal ko sa ilang minutes pa. May natitira pa ba? Meron ka na lang 1 minute and 25 seconds. So, yun. I think ano ko na lang yun, i-wave ko na lang yung minutes na yun. Sige po, at dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Sherwin ng Inc. o Totoong Iglesia ni Cristo. At dadako naman tayo para sa cross-examination. Uulitin ko po, rule number 5, pwede nang magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kapatid na Fernando, handa na po ba kayo para sa iyong 7 minuto na pagtanong? Time start now. Okay? So, ang question ko po, doon sa Isaiah 63, verse 16, tinatanggap mo ba na yung Tetragrammaton ang pangalan ng Diyos na binabanggit po riyan? Yes. Pero Okay. hindi necessarily yan, pangalan ng Ama. Okay. So, walang pagtatalo. First time Sige muna. Kapatid na Sherwin, pagkatapos ng pagtatanong, kasi ako din mismo nalilito rin kasi nasa rules kasi natin yon, kapag hindi na nakasagot ng 3 seconds, magsasalita na ang moderator ng next question. Pero minsan kasi may pahabol. Bitin. Sige. I understand. Ako na magbabanggit ng next question. Opo. Sige po, next question po. Okay. So, tanggap nyo ng Isaiah 63 verse 16, yung Tetragrammaton ay pangalan ng Ama. Tanong. Sige, ulitin ko tanong, dito ba sa 63 verse 16 ng Isaiah, tanggap mo ba na yung YHWH ay pangalan ng Ama? Hindi. Okay. Sabi mo kanina, ang pangalan ng Ama dito, YHWH. Pagkatapos ngayon, hindi naman ninyo tanggap. Alin sa dalawa ang inyo pong sagot? Yes? Mr. Moderator. Moderator's time. Can I object, Mr. Moderator? Sige po, objection. Kasi ang unang tanong niya, ang sabi niya sa tanggap mo ba na ang pangalan sa Isaiah 63:16 ay pangalan ng Diyos? Sabi ko, ay yes. Ang sagot ko, yes, not necessarily na pangalan ng Ama. Kasi ang anak at Ama ay tinawag na Diyos. Saan yun? Kaninong pangalan yun? Tapos ngayon, nire-phrase niya, sabi niya,
Sabi niya, tanggap mo ba na ang pangalan na Y ay pangalan ng Ama? Sabi ko, hindi. Kasi ang unang tanong niya lang ay pangalan ba yun ng Diyos? Okay, counter. Opo, naintindihan ko na po. Naintindihan ko na po. Sige po, counter objection. Okay, maliwanag ang aking tanong nung una. Yung pangalan ng Ama, no, tanggap niya na yan ay YHWH. Sabi niya tanggap niya, no? Binawasan niya yung pagtatanong ko nung nauna para pumasok na hindi nagkontra yung kanyang sagot, no? Maliwanag yung aking tanong, yung YHWH ba pangalan ba yan ng Ama? Yun po, Sige, kung yan yun. Mr. Moderator. Sige po. Sige po. Kung yan yung tanong niya, ang sagot ko doon ay yes. Siguro na misform ko lang nung umpisa. Moderator's time. Ay, no. Moderator's time. Okay. Moderation. Ulitin ang tanong. Sige. Okay. Ulitin ko po ang tanong dito sa Isaiah 63 verse 16. Yun bang YHWH na binabanggit dito o tetragrammaton, yan ba ay pangalan ng Ama? Yes or no? Hindi. No. Okay. Next question. Okay, next question. Sabi dito, Isaiah 63:16, sa aling sambayan ng Pilipino, ikaw ang aming Ama, bagamat hindi kami nakikilala ni Abraham at hindi kinikilala ng Israel. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aming Ama mula pa noong una. Ikaw na ang aming manunubos. Ito ang pangalan mo. Tanggap mo ho ba ito na Yahweh ang pangalan ng Ama? Again, hindi. Hindi ganun ang pagkakaintindi ko sa verse. Okay. Next question. Okay, next question. Yun bang YHWH na partikular na nakalagay sa talatang ito, yan ba ay pangalan ng Diyos alinsunod sa Hebrew analysis? Kung pangalan ng Diyos, yes, oo. Pero, Okay. sasagot pa ako. Huwag mo kasi- Kung pangalan ng Diyos, Huwag mo kasi kong bibitinin. Sige bro, sagot ka. Kung pangalan ng Diyos ay yes. Pero since ang anak ang nandun sa Old Testament, pangalan ng anak yun. Not necessarily pangalan ng Ama. Tanong. Sabi niyo yung YHWH ay pangalan ng Diyos. Dito sa Isaiah 63:16, yung Ama ba na binabanggit ay Diyos? Yes. Sa makatwid, ang pangalan ng Ama na Diyos ay Yahweh. Tanggap niyo ba? Hindi. Sabi mo kanina, yung Yahweh ay pangalan ng Diyos. Yes. Then tinanong kita, yung Ama ba kako sa talatang ito ng Isaiah 63:16 ay Diyos? Sabi mo, Diyos. Ngayon, nang tanungin kita, ibig bang sabihin yung Yahweh ay pangalan ng Ama? Sabi mo ay hindi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Dito sa Isaiah 63:16, yun bang Yahweh na pangalan ng Diyos na siya ring Ama na Diyos na binabanggit dito ay pareho bang kumakatig dito sa Ama? Sagot po. Hindi. Kasi ang pangalan na sinasabi dito, pag binasa mo yan sa Isaiah 63:15 yun, no? Isaiah 16. Pag binasa mo Isaiah 63:16, ang sinasabing pangalan dito, sabi dito, yung praise na our Redeemer from of old is Next yung praise question. na our Redeemer from of old. Okay, next question. Ayun na yun. Kung ang Yahweh sa Isaiah 63:16 ay hindi kumakatig sa Ama na Diyos,
Kanino kumakatig sa talatang ito ang salitang Yahweh? Ang salitang yan, kumakatig yan sa God, pero tumutukoy yan sa anak. Kasi ang nandun sa Old Testament ay anak. Yan yung nakausap ni Moses sa Mount Sinai. Nakita eh. Next question. Okay. Iiwanan ko na yan, ano? Dito naman ako sa Zacarias 14. Zacarias 14. Okay. Sabi dito, at ang Panginoon magiging hari sa buong lupa sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Tanong, ano yung pangalan na binabanggit dito na tumutukoy sa isa? Zacarias 14:9. Ang pangalan na yan, since ang pangalan na yan ay Jesus. Kung ipapaliwanag ko siya, kasi pinamana yung pangalan ng ama sa anak, so naging isa sila ng pangalan. So that kung kilala mo yung anak, since pangalan ng anak ay Jesus, nakikilala mo na rin yung ama kasi isa na lang sila ng pangalan. Next question. Okay. Diyan sa 14:9 ng Zacarias, yung salitang Panginoon, ano yan sa tekstong Hebreo? Zechariah 14:9. I think di ko alam, di ko to nakita pa sa Hebreo. Okay. Time. Time. Okay, at maganda tanungan. Batiin muna natin yung mga nasa comment section. Mayroon tayong 26 viewers, actual viewers natin, at nanonood pa rin ngayon si Inton. At inaanyayahan namin si Inton Soriano at si Jim Fernandez Gosom na mag-usap para sa inyong debate. Pwede nating i-set up kasi kung paanong maganda ang bakbakan dito sa loob, ganun din ang bakbakan sa labas, sa comment section, nagbabakbakan din sila. Kaya, i-debate na ninyo yan. Inaanyayahan namin kayong dalawa. Kontakin lamang po ninyo si Bro Rasha. Sabi dito ni Nick Cal, mukhang nakakabasa ka ng Hebrew, kaibigan. Sabi naman ni Inton Soriano, huwag kang maingay, Nick. Tapos sabi naman ni Jem Fernandez, madami pang talata. Hindi isang sitas lang, doktrina na agad. Kahit sa Isayas, kay nakasulat na magkaiba ang anak at ama. Haha. Ronnie Pancho Jr. Magaling kuno sa hermeneutic, sabi ni Inton. Sabi ni Jem naman ulit, ginawa niya namang chap-chap ang Biblia, kunin niya lang ang gusto nyo. Yung verse. Ayoko na sana mag-comment, kaya lang mukhang merong magagalit rito, magaling rito sa Hebrew. Nagbigay lang ako ng good insight, sabi nito. Tapos sabi dito ay kung ang pangalan ng ama ay Jesus, dapat ang pangalan ng anak ay Jesus Junior. Tapos ang pangalan naman ng ama, Jesus Senior. Okay, at dito tayo magtatapos at mamaya magbabasa ulit tayo. Ulitin ko po, hashtag Debaters Convention. Ulitin ko po, hashtag Debaters Convention. At pag umabot po tayo ng 70 live viewers, hanggang matapos ang debate, mamimigay po ang Debaters Convention ng DevCon t-shirt. Sige, at dumako na tayo sa rebuttal stand naman ni kapatid na Fernando ng 7-Day Adventist. 10 minutes para sa'yo, para sa rebuttal stand. Time start now. Okay. Thank you, kapatid na affirmative, sa inyong pong magandang latag at mga pagsagot. Okay?
Nais kong umpisahan yung aking rebuttal section, ano? Dito sa mga ipinahayag niya, no, na shadow name. Ano ho? Actually, siya lang ang gumawa ng termino na yun na shadow name, ano? Walang itinuturo sa Biblia na ganoon, mga kapatid at mga kaibigan, ano? Dito sa John 17:3 na kanya pong pinaghanguan, no? Lumalabas dito sa kanyang presentation na redundant daw, ano? Kaya kumbaga yung pangalan ng Ama, Jesus. Pero samantalang binabasa ko ito, wala namang ganong nakalagay. Ang maliwanag nating mababasa dito sa 17:11, ano ho? Iyo ang lahat sa akin at sa akin naman ang iyo, at naluwalhati ako nila. Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Ito medyo nagkaroon ng kalituhan ang ating kaibigan tungkol doon sa termino sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ano ho? Yan, para bagang kapag ka nagbigay ang Ama at ang pangalang ibinigay ng Ama Jesus, Jesus na rin ang pangalan ng Ama. Ano ho? Parang ang ibinigay na pangalan ng Ama Emmanuel, ano? Halimbawa, Emmanuel na rin ang pangalan ng Ama. Ano, lalabas na ganun yan. Pero hindi ganoon ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sa isipan lang yan ng affirmative. Walang matibay na sandigan sa Biblia. Tingnan ninyo. Babasa ko ng mas mababaw na salin, no? Magandang balita Biblia. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Wala pa rin, mga kapatid, ano? Wala pa rin malinaw na implementasyon na yung pangalang Jesus, yung din ang pangalan ng Ama. Ano? Wala. Ngayon, hindi sinasabi sa talatang ito, mga kapatid, na ang pangalan ng Ama, Jesus, na siya ring ibinigay sa anak na Jesus din. Kaya tama rin yun nasa comment Kung Jesus ang pangalan ng Ama, di senior yun. Katulad ko, Fernando Junior ako. Kapangalan ko yung aking tatay. Senior siya, junior ako. May ganun ba sa Biblia? Wala. Diba? Tama naman yung comment Walang Jesus Junior. Ano? Wala. Buti pa ang Catholic, mayroong ano rito. May kalapitan kasi meron silang ninyo. Diba? Pero itong Jesus din ang pangalan ng Ama na ipinangalan din yung Jesus sa anak. Malabo ito, mga kapatid. Ano ho? Malabo ito, kwentong barbero lang ito, mga kaibigan. Wala ito sa Biblia. Kaya nga pinasusunod niyo yung Biblia sa gusto niya mangyari Ano ho? Ayan. Tignan natin yung Zacarias, no? Maganda yun yung Zacarias 9. Ayan, ano? Sabi rito 14:9, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. So pinalabas niya na ito yung Jesus. Maliho, mga kapatid. Bakit? Ano ba talaga ibig sabihin ng talata? Tignan ninyo dito sa Hebrew Bible, nakalagay dito Wuhaya YHWH Lumelek Akol Arek Bayong Hahu Yehe YHWH Echad Osomo Echad. Pansinin po ninyo, pag i-transliterate natin ito i-translate natin ito ng halos word for word, magiging ganito yan. At maghahari si YHWH sa sangkalupaan sa lupa sa araw na iyon. Tanging si YHWH lamang at ang kanyang pangalan lamang, yun dapat ang magiging kumbaga halos word for word translation ito.
Hindi sinasabi dito na Jesus ang magiging pangalan, hindi po. Kundi Yahweh pa rin, YHWH pa rin. Ano ho? Yan pong binabanggit dyan. Ewan ko paano babalikwasin ng ating pong affirmative itong Hebrew syntax. Maliwanag dito mga kaibigan eh. Wahoya, YHWH. Actually, hindi nga ito binibigkas ng mga Hebrew, kundi Adonai sa halip na tetragrammaton, ano? Wahaya, YHWH, Lumatek, Al-Kol Ha-Arek, Bayom Hoho Yehe, YHWH, Echad, Osomo Echad. Anong ibig sabihin nito? Tanging-tangi si Yahweh lamang o si Jehovah lamang at ang kanyang pangalan lamang ang kikilalanin dito sa sangkalupaan. Yun ang ibig sabihin nito mga kapatid. Ano ho? Kaya hindi ito malabo ito. Malabo ito na Jesus. Kasi nga ito yung problema doon sa sinasabing indirect. Ano ho? Yan. Kaya pag tututukan mo, scrutinize mo yung talata, medyo lalagyan mo ng exegesis, babagsak yung kwentong barbero na yung ating Panginoong Ama, Jesus din ang pangalan. Walang problema tayo doon sa pagpapamana. Hindi ibig sabihin na kung may pinamana yung pangalan ng Jesus, pangalan na rin ng Ama, yung Jesus. Ano ho? So, mali yun. Then, tignan nyo ho ang tanong niya kanina sa atin, saan mababasa na ang name ng Ama ay Yahweh, o yung YHWH. Ang ibinigay natin, Isaiah 63:16. Then, nung sa presentation niya, binalikwas niya mga kapatid, nilikot niya. Nag-dirty tactics siya rito, na ang hinahanap daw niya, yung ipinangalan ng Ama sa kanya. Sapagkat ang tumatawag lamang daw doon sa 63:16 ay hindi naman yung Ama. Kita ko ninyo, iba yung tanong niya, iba rin ang deliberation. Paano ako makukumbinsi bilang isang mag-aaral ng Biblia at papanig sa ganyang uri ng sistema ng pag-aaral ng Biblia? Di po ba? So, mula kanina hindi nakatindig, ano? Kung sa una kong rebuttal, tumagilid na kagad. Ngayon, talagang tumaob na. Wala na talagang naitayo. Kaya, mahirap paniwalaan ito mga kapatid, ano? Then nilalagay niya tayo sa box na kapag ipinamana, katulad ng bahay, pag ipinamana, pag mamayari nung nagpamana, natural yun. Pero huwag tayong padadala sa box na ito. Ito nga yung sinasabi ko, hindi ko mo ipinamana, yun na rin yung kanyang pangalan. Ano ho? O hindi ho? Kaya mali ho yan. Ngayon, so marami dito siyang ito yung 17:6. Ano ho? Maliwanag dito nakalagay ng Juan, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Ito medyo nalito na naman siya rito. Lumalabas dito yung pangalan na ibinigay ng Ama, yung Jesus, kaya Jesus din ang pangalan ng Ama. Subukan nating i-upgrade, no? Ang Biblia, basa tayo ng mas updated, yung ang Biblia. Ganito ang ating mababasa. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Maliwanag na binabanggit dito, yung pangalan ng Ama, yun yung ipinangaral niya, ipinakilala, ipinahayag doon sa mga taong ibinigay ng Ama kay Kristo. Hindi yung pangalan ni Jesus ang tinutukoy dito na ibinigay ng Ama, na siyang ipinapahayag ni Kristo na siya ring pangalan ng Ama. Wrong mistake. Sablay yung talata. Misquoted mga kapatid. Tingnan mo babasa naman ako ng mas mababaw na salin. 1:17 sa Magandang Balita Biblia. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alin daw yung ibinigay sa talatang ito? Pangalan ba? Hindi. Yung mga tao. Yung mga taong ibinigay ng Ama sa kanya, doon naman niya ipinakilala yung pangalan ng kanyang Ama. Mali unawa. Ngayon, subukan pa natin bumasa pa na isang salin, sambayan ng Pilipino. Ipinahayag ko ang pangalan mo sa mga taong kinuha mo sa mundo at ibinigay sa akin. Time na.
Time na pala. At diyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At dadako naman tayo sa cross-examination. Choppy ka. So, choppy. Choppy. Tatanong na ba ako? Magtat... Sige po, 7 minuto para sa'yo, kapatid na Sherwin. Okay na, okay na. 7 minuto para sa'yo, time start now. Okay. Sabi dito sa John 17:10, everything that is mine is yours, and everything that is yours is mine. Okay? Ang tanong ko, ang pangalan ba ng anak ay pagmamay-ari ng anak? Hindi po. Yan ay pagmamay-ari ng ama. Kaya nga yan ipinamana sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na Jesus na rin ang pangalan ng ama. Yan po ay isa lamang haka-haka ng interpreter ng pangalan ng ama, Jesus din. At yung pangalan na yun ang ipinamana sa anak, malihong unawa po yan. Walang ganyang nakatala sa Biblia. Yan ho sagot natin. So, next question. So kanina sa question 1 ko, narinig ko na sabi mo na ang pangalan ng Jesus ay pagmamay-ari ng ama. Tama ba narinig ko? Yes, tama yun. Pagmamay-ari. Kaya nga binigyan siya ng pangalan ng ama eh. Pero hindi ibig sabihin na kung mo siya nagmamay-ari ng Jesus na yun, yun na rin ang pangalan niya. Hindi ho. Mali ho. Yung Emmanuel pangalan din yun na ibinigay ng ama. Pero hindi naman Emmanuel ang pangalan ng ama, di ba? Moderator's time. Nasa rule number 1, pag hindi pa tapos na Sorry. sumagot, kapatid na Sherwin. Sige po, next question please. Sabi mo, so nalilito ako sa sinabi mo eh. Sabi mo, pagmamay-ari ko, halimbawa pagmamay-ari ko, hindi ibig sabihin nun na halimbawa pagmamay-ari ko yung pangalan, hindi ibig sabihin nun yung pangalan ko. Tama ba narinig ko? Kahit pagmamay-ari ko yung pangalan. Okay. Sasagot na ako. Yes, kapatid, tama yun. Hindi ko mo pag-aari mo, yun na rin ang pangalan mo. Katulad nga halimbawa ng salitang Emmanuel na ipinangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Kung susundan ko yan, magiging pangalan ng Ama, Emmanuel din. Di ho ba? Yung salitang Jesus, hindi yan ang pangalan ng Ama. Iniisip lamang yan ng mga taong nagbasa sa Biblia na nangamali sa unawa. Pero umaasa pa rin tayo, darating ang panahon na matatanggap din nila ang katotohanan ito na yung Jesus, hindi yan ang pangalan ng Ama. Kwentong barbero lang yan na nabuo. Okay, next question. John 17:11. So, pag binasa ko to, sabi dito, Holy Father, watch over them in your name. Yung your name, kaninong tumutukoy? Siyempre, maliwanag sa Ama. Napunta siya rito sa pangalan ng Ama. So, tapos na? Okay, next question. So, sabi dito, in your name, the name you gave me. So, kaninong pangalan yung binigay? Pangalan ba ng Ama? Tama nga yun. Naparito si Kristo sa pangalan ng Ama. Pero hindi ibig sabihin niya, kapatid, na Jesus na rin ang pangalan ng Ama. Pansinin niyo, babasahin ko ha. Iyo ang lahat sa akin at akin naman ang iyo. At naluwalhati ako sa kanila. Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa silang habang papunta ako sa iyo, Amang banal. Wala. Negative. Ulitin ko yung tanong ko. Sabi dito, Holy Father, watch over them in your name. Your name. Umaming ka kanina na pangalan ng Ama yan. In your name, the name you gave me. Ang tanong ko, ang pangalan ba ng Ama binigay sa anak?
tama nga po yan na naparito si Kristo sa pangalan ng Ama. No, ang ginamit kasi dyan, Brad, onoma. Hindi lang yan tumutukoy sa proper name, kundi tumutukoy din yan sa authority. Ano? Hindi yan Naparito si Kristo Mr. Moderator. sa authority ng Ama. Hindi pa ako tapos sumagot, Mr. Moderator. Nag-i-interrupt na naman. Nawala yung moderator. Naka-silent. Pangatlong warning na po. Kaya magdadagdag tayo ng magbabawas tayo ng 1 minuto kasi ang nagtatanong ay si Bro Sherwin. Meron pang 3 minutes and 4 seconds. Magiging 2 minutes na lang and 4 seconds. Noted. Na lang. Set natin yung oras. Then, next question, please. Continue your answer. No, ang tanong ko, sabi dito, hindi na pupunto kasi yung tanong ko, sabi dito, your name, the name you gave me. Ang tanong ko, kaninong pangalan yung binigay? Pangalan ba ng Ama? Kasi sabi doon, your name, the name you gave me. Ang tanong ko, pangalan ba ng Ama yung binigay? Ito na sagot. Ano ho? 17:10 yan, hindi ho ba? Tama ba? Clarification lang. Kasi wala na yung talata eh. 11. Yan, oo. Sabi kasi dito, wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Yung ibinigay sa kanya, hindi yung pangalang binabanggit dito, kundi yung mga tao. Ano, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa atin na. Teka Sorry. lang. Magtatanong pa ako, Kanina- meron pa? Ay, merong maingay na parang may nagtatawa. Wala na. 59 seconds. Kaso inaano ko lang muna, may maingay kasi kanina parang nagtatawanan, hindi ko alam kung parang, ano. sa akin yan, umalis na. Okay. May tanong Sige. pa ba ako? Pwede pa ba ako magtanong? Meron pa po, may 59 seconds pa po kayo. Sige po, question. Sabi dito sa John 17:25, John 17:6 na lang. Barusahin ko sa CED version. I have revealed your name to the people you... Kung ano man ang dahilan nila, basta't mahalaga dito nakita natin, yung binigay ng Ama sa kanya, doon niya ipinahahayag yung pangalan ng Ama. Wala akong nakalagay diyan ng pangalan ng Ama, Jesus. Wala. Kaya nga tama yung comment, walang Jesus Junior, wala ring Jesus. Wala. Sabi naman dito ni Obado Nanding, bias moderator. Cynical, mali ang topic, di yan dapat pinag-uusapan. Nawala ba ako, bro? Nawala. Napuputol-putol Napuputol-putol, pasensya na. Ronald Magaro Biasong Jr., napakalinaw na debate. And watching now, Bro Ali Javier and Chacha R. Cablao. Good job, Bro Sherwin. At least maayos ka kausap lagi. Yan. At sige, dumako na tayo sa meron tayong 32 actual viewers. Dumako na tayo para sa konklusyon. Unahin na natin ang negative na si Bro Fernando ng SDA. Kapatid na Fernando, time start now. Okay, so mga kapatid at mga kaibigan, mula po sa unang pagtindig hanggang sa question and answer, hanggang sa rebuttal section at question and answer, wala hong naitayo ang atin pong afirmatibo na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ang naitayo po niya ay haka-haka. Isang kwentong pinagtagni-tagni at ginawang doktrina na wala sa Biblia. Yan. Kaya wala ho siyang maitatayo. Kahit na sa kanyang natitirang 5 minuto, wala rin siyang maitatayo, mga kapatid. Ngayon, puntahan ko yung 17:11 na ipinagkalito ng ating kaibigan.
Maliwanag, ganito ho sabi. At ngayon, ang babasahin ko, ang Biblia. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Kuwit. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan. Kuwit. At ako'y paririyan sa iyo, tuldok, amang banal. Kuwit. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kuwit. Sila na ibinigay mo sa akin. Kuwit. Upang sila'y maging isa. Kuwit. Na gaya naman natin na iisa. Alin daw po yung ibinigay sa talatang ito? Yung bang pangalang Jesus? Hindi ho, kundi yung mga tao na ipinagkaloob ng Ama. Kaya nga dito nga sabi nga wrong mistake ito eh. Ano? Hindi ito akma doon sa iniisip ng affirmatibo. Ano po? Yan. Ang ginagawa, nagpo-proof text. Ano? Proof text ang tawag dyan. Policy of proof text, hindi angkop. Ano na pagkakagamit. Then, Juan 17:6. Oh? Ganito sabi. Oh, ipinagkalito rin ito. Ang Biblia. Ipinahahayag ko ang iyong pangalan. Saan? Oh? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Tanong, sa buong kapitulo bang ito, ipinakilala ba ni Jesus na ang pangalan ng Ama niya ay Jesus din? Wala ho. Sino ang nagpapakilala na Jesus ang pangalan ng Ama? Eh di yung affirmatibo. Kaya walang naitayo mula sa Biblia na ang pangalan ng Ama eh Jesus. Ipinipilit ng affirmatibo yung maling doktrina para sa talata pong ito. Ang tawag diyan mga kapatid na binabanggit sa Biblia, yan yung nasa awit 56 talatang 5. Buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Biruin po nyo. Talagang may mga taong may mga ngaral na para makapagturo ng kanilang iniisip kahit nabaliktarin yung talata ng Biblia. Ngayon, doon sa tinatanong natin doon sa Isaiah 63:16, napansin niyo nag-uurong sulong siya? Ano ba sabi ng Biblia sa mga taong nag-uurong sulong? Santiago 1:7 hanggang 8. Huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong sulong sa kanyang mga ginagawa. Biruin po ninyo. Kaya, tignan ninyo, So, pabago-bago. Din yung 17:11, 17:6, nagkamali siya, hindi niya nauunawaan. Ganito sabi ng Biblia. Gusto nilang maging mga tagapagturo ng kautusan. Pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila. Niyang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Ipinipilit ng nila pinaniniwalaan naman sa Biblia eh. Kailanman ang Jesus ay hindi pangalan ng Ama. Kaya pati yung salitang Emmanuel galing din sa Ama yun. Ibig bang sabihin Emmanuel din pangalan ng Ama? Hindi po mga kapatid, sabi. Unang Timoteo 6:3-4. Kung may nagtuturo man ng salungat dito, at hindi naaayon sa tamang turo ng Panginoong Jesucristo at mga guro tungkol sa pagsunod sa Diyos, ang taong ito'y may hindi ko natutuloy, medyo masakit pero hindi sila dapat paniwalaan mga kapatid, mga kaibigan. Ang tunay na aral ng Biblia, walang sinasabi na Jesus din ang pangalan ng Ama para maging Jesus Senior at si Jesus naman na anak ay Jesus Junior. Wala ho nun mga kapatid. At naman sa 5 minuto niya, aabangan ko pa rin yung maliwanag, yung clear na yung Ama pinangalan ng Jesus. Yan, na mayroong taguri Jesus na nakakapit talaga sa Ama. Hindi yung indirect. Ang kailangan ko'y direct sapagkat mahalaga ito, pangalan nito. Salamat po. Yan. Okay. Wag na magpatumpik-tumpik. Unahin na natin, sunod na natin agad si kapatid na Sherwin. 5 minuto, time start now. Salamat sa mga nanonood nandyan, sa mga nanonood, salamat sa inyo. Sa debate nito, napagtanto ko na kahit papaano si Sir Camacho ay umamin na pag pinamana, pag nagpamana ka, pagmamay-ari mo yon. Hindi ko lang maintindihan bakit yung pagmamay-ari, pangalan naman yun eh. Kung may lapis ako na akin kung may lupa ako, pinamana ko, pagmamay-ari ko yun eh. So, kung ang function na yun ay pangalan, hindi
pangalan ko. Pero at least kahit paano, umamin siya na kapag pinamana mo, pagmamay-ari mo. Ayaw niya lang tanggapin na pangalan ng Ama yun. Which is malinaw naman sa John 17:11. Actually, sa John 17:11, aminado ako na sa KJV version at NKJV version, ang pinupunto nila, ang sinasabi nila ay pangalan o yung mga taong binigay sa kanya. Actually, nag-urong-sulong siya doon eh. Una, nung nakabasa siya ng nung nag-represent siya kanina, binasa niya yung verse na yun, ang sabi niya, pangalang binigay sa kanya. Tapos nakahanap siya ng ibang version, yaong mga tao naman. Pero inaamin ko na meron talagang version na sinasabi mga taong binigay. Kaya nga, sa presentation ko kanina, meron akong supporting 20 more Bible version na nagpapatunay para ma-establish na ang pangalan dito, ang pangalan doon, ay pangalan ng Ama ang binigay. Sabi nga dito sa NIV version, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. Ito yung iniiwasang tanong niya eh. Kasi pag tinatanong ko, anong pangalan? Kaninong pangalan? Kasi sabi dito, your name, the name you gave me. So tinatanong ko, kaninong pangalan yung binigay? Sinasabi doon, your name. Hindi sinasagot ng directly. Hindi niya masagot. Sinasabi niya lang na hindi ibig sabihin na pangalan na kasasabi lang dyan, your name, the name you gave me. Ulitin ko Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. So kung ano yung pangalan na binigay na yun, ano yung pangalan na binigay dun sa anak, mapabasa yan sa Matthew 1:21, Jesus. Kaya nga yung Jesus na yan, in Jesus na pangalan na yan, yan yung nakahula. Sabi dun sa hula sa Isaiah, yung pangalan na ibibigay sa anak ay tatawaging Emmanuel. Ano yung pangalan na binigay sa anak? Jesus. Yung pangalan na yun ang tatawagan ng Emmanuel. Sinundan yan sa Isaiah 9:6. Sabi dun, ang pangalan na ibibigay sa anak ay tatawaging Everlasting Father, Mighty God. Ano yung pangalan binigay sa anak? Jesus. Yan yung sinasabi sa hula. Yung pangalan na Jesus na ibinigay sa anak ang tatawaging Emmanuel, Everlasting Father, Mighty God. Yan yung sinasabi sa hula. Kaya nga naging above all name siya at lahat ng tuhod ay luluhod. Kasi yung pinangalan sa anak ay pangalan ng Ama. Actually, kahit sa mundo natin, dito sa mundo, meron tayong pangalan ng Ama natin. Yung apelyido mo ba? Hindi pangalan ng Ama yan? Meron tayong pangalan ng Ama. Paralalisin yan ng nangyari sa Ama at saka anak. Kahit dito sa mundo, yung apelyido pa lang natin, pangalan yan. Pangalan ng Ama natin yan. Diba? Kahit hindi ka senior, hindi ka junior, meron tayong pangalan ng Ama natin dito sa lupa. Yan yung tinatawag nating surname. Kita mo? Sa lupa pa lang, meron na tayong pangalan ng Ama. Ganun din yan na nangyari sa Ama at anak. Binigay yung pangalan ng Ama sa anak. Para pag kilala mo yung anak, kilala mo kaya Ama. Sabi nga dun sa prayer, di ba, na pag tumawag ka sa pangalan ng anak, para saan yun? Para saan yung pagtawag ng pangalan ng anak? Mababasa yun sa John 14:13. And I will do whatever you ask in my name. Para saan? Yung pagtawag na yun, so that the Father will be glorified. Bakit mag-glorify? Yung Ama, pag tumawag sa pangalan ng anak. Kasi, yung pangalan ng anak ay pangalan ng Ama yan. Yan yung nakahula sa Zechariah 14:9, that the name will be one. So, yan yung malinaw na presentation ko na talagang dito maipapalabas ko, lalabas sa Biblia. Na itong Jesus na to is the name sa Acts 4:12, is the only name given for salvation. Thank you. Time na po. Salamat. Papasalamat. Ngayon na natin si Bro Sherwin. Pasalamat po kayo, Bro Sherwin, 1 minuto. Salamat po, Sir Camacho, for the opportunity na makasagutan kayo at
Kasi alam ko naman, biyasa kayo eh. Salamat din po sa mga... This is my second time para sa debate nito. So, see how I somehow enjoy this debate or something. So, anyway, sa mga nanonood, I hope na-realize nyo kahit papaano may natutunan kayo sa sinasabi. I'm not claiming anything. I'm not trying to convince you. I'm just sharing another perspective na makita nyo rin yung sinasabi sa Biblia na kaya tayo may isang Diyos lang, isa lang talaga ang Diyos natin, the Father, one God, one true God, the Father, in the name of the Son. Kaya doon tayo dapat isa lang talaga, kasi ang nangyayari dahil sa kalituhan na yan, lumalabas yung doctrine na 3:1, 1:3, minsan yung ama at saka yung anak parehas, nag-mode lang. So sa ganitong sa pinapakita ko that there is only one true God, the Father, in the Okay, name. tapos na po yung sa minuto ng pagpapasalamat. Kapatid na... Sorry, bata yun. Teka lang, paano ba makontak paano ba maano si Sherwin? Sige, salamat po sa kabuuan ng Debaters Convention Group, sa ating pong mga kasama sa platform, kapatid na Noel, kapatid na Emis, kapatid na Rasha, ayan, at si kapatid na Sherwin, ano ho. At syempre, kay kapatid na Raymond na siyang moderator, ano ho. Sa comment section, maraming salamat po sa inyo pong mga komento, positibo, negatibo, yan po ay kalalago po ng inyong malit na lingkod. At pinupuri natin ang ating Panginoon sa naging mapayapang pagtatapos na ito. Sundan po ninyo ako sa aking YouTube channel. Type nyo naman po Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Ayan. Meron din po kaming programa every Sunday, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. At Martes at Huwebes, maulit po yan ng alas 8 hanggang alas 9. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. To God be the glory. Sige, at dyan nagtatapos ang debating ito. Pero bago tayo matapos na tuluyan at isarado ang debate ay muna natin yung mga nasa huling comment. Sabi dito ni Inton R. Soriano, tulugan na. Chacha, kablaw, wala naman senior at junior. Sabi naman ni Norman, nanonood lang si Norman Omela Montibon. Si Guy Silan Ramirez, sabi niya, OMG, kaya nga may kama. Di nyo po talaga na-get, so sad naman. Naalala ko tuloy yung kama na yan. Ang alam ko sa kama, tulugan eh. Sabi ni Bonjour, di siya Arnaiz. Ikaw bro, Derwin, ang mag-aral pa, malinaw ka lang. Naligaw ka lang. Oh, yan. At batiin din natin yung mga nandito sa sa mga nag-like ng ating live. Yan. Sabi dito ni Sak Jericho, si Eyeng Junior Cabiana, M.M.S. Bejerano, Bahi Bagyar, Marvin Guason Villaring, yan. Ito yung mga Herbert, Aison, Wimpitan, Nick Cal, Mark Vincent Mercado, and Toletsky si Tamundong. At inaanyayahan natin si Inton Soriano na makipag-debate din. Ang kanyang makakalaban ay si John Fernandez Gosong. Kapatid, kontakin lang po ninyo si Bro Rasha, set natin yung oras para may live din naman natin. Diyan tayo sa comment section ay talaga namang masakit sa daliri yan. Ano po? Sige po, admin. Okay, Pass the mic na po, admin. Okay, so before natin tapusin yung live, binabati ko lang yung ating sa likod ng ating mga debatista. Merong isang babae na nagsusuporta sa kanila. Lalong-lalo na si Fernando Camacho, kay Yilin Camacho, tsaka si Think Pro Sherwin. Yun sa kanya, yun si Chacha Kablaw. So yun, maraming salamat at natapos tayo ng napakaganda, napakatiwasay at gusto ko ding
i-promote yung kay Sherwin na vlog. Meron siyang ano ulit yung vlog mo, bro? Yun. www.shorewinmind.wordpress.com. Kung gusto nyong malaman yung kay Sherwin na mga kanyang mga idea patungkol sa faith. So, yun. At sa Debaters Convention, please subscribe our YouTube channel, Debaters Convention Official. At lahat ng debate na mangyayari dito ay pupunta doon sa YouTube channel natin upang mapanood nyo at ma-share nyo kung meron kayong gustong balik-balikan. At siyempre, shoutout din sa ating isang admin dito na dito sa loob, si Bro Nash, admin Bro Nash. Okay, so at saka syempre yung ating ang ating artist ng Debaters Convention, si Umbril. Siya yung ating artist ng DevCon. Yan, meron tayong debate mamaya alas 10, Islam versus Christian again. Magpo-post kami agad, magla-live kami agad. So yun, dito nagtatapos ang Debaters Convention Live. I was found as a beggar, as a